Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, may mga kilos protesta po sa iba't ibang lugar ngayong Biyernes bilang pagtuligsa sa korupsyon sa gobyerno. Sa University of the Philippines, Diliman, sabay-sabay na nag-walk out mula sa kanilang mga gusali ang mga estudyante para magkilos protesta. Bit-bit nila ang ilang placard na may mensahe ng pagkondena sa korupsyon at iba't ibang issue. May nakatakda ring kilos protesta ang mga estudyante sa UP Manila. Pati sa harap ng Senado, may mga nag-rally rin bilang bahagi ng Black Friday protests. Ang panawagan nila, ilantad at panagutin ang mga sangkot na opisyal at contractors sa maanumalya umanong flood control projects. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautusang bubuo ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto sa Pilipinas. Sa bisa ng Executive Order 94, tatauhin ito ng isang chairperson at 2 miyembro na dapat daw ay may napatunayan ng kakayahan, integridad at independence. Hindi lang flood control projects ang kanilang iimbestigahan, kundi pati na rin ang iba pang infrastructure projects sa nakaraang 10 taon. Kabilang sa kakayahan ng komisyon ang magsagawa ng mga pagdinig, magsupina ng mga tao at dokumento, pati hingin ang resulta ng investigasyon ng Senado at Kamara. Pwede rin silang magrekomenda na magpatupad ng hold departure order, pag-freeze at pagsamsam sa assets na mga hinihinalang sangkot sa mga maanumalyang proyekto, pati ang pagrekomendang patawan ng preventive suspension ang mga idinadawit na opisyal ng gobyerno. Matapos ang investigasyon, inaatasan silang magrekomenda ng mga isasampang reklamo laban sa mga matutukoy na sangkot sa korupsyon. Kahit kapwa mambabatas, hindi raw pagtatakpan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Ping Lacson. Kabilang sa mga inaalam ngayon ay kung sino ang kinausap ng kinatawan ng isang construction company na nagpunta sa Senado noong August 19. Balitang hatid ni Ian Cruz. Masagasaan na raw kung sino ang dapat masagasaan. Yan ang tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa posibilidad na baka mambabatas ang mahagip sa paghahanap ng nag-insert umano ng mga item sa 2025 national budget. Isa sa inaasahang ipapatawag sa susunod na pagdinig sa Huwebes, si Engineer Bryce Hernandez, na naunang isiniwalat sa pagdinig sa Kamara na may 355 million pesos na ibinaba umanong proyekto si Senador Jinggoy Estrada sa Bulacan at 30% umano ang SOP o kickback niya rito. Sagot dito ni Estrada. Wala kayong tatandaan ng paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ayon naman kay Lacson, may nakita nga silang insertion sa 2025 budget na 355 million pesos. May proyekto nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito doon sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Isa pang iniimbestigahan ng pagpunta umano ng kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Kailangan daw malaman kung kanino nagpunta
at sino ang kinausap ng kinatawan sa Senado noong araw na yon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng WJ Construction. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Naungkat ang pangalan ng WJ Construction sa testimonya ni Hernandez sa Kamara noong Martes, kaugnay sa pagde-deliver umano ng anyay obligasyon para sa proyektong ibinigay ni Nooy Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. This was way back 2022, the time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. Who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sabi noon ni Estrada, wala siyang staff na Beng Ramos, pero meron daw itong kapangalang staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento, ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng... wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Samantala, kinukonsidera na rin daw ng Blue Ribbon Committee na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senadora Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, binigyan ng 72 oras ng Pasay Regional Trial Court ang Senado para tumugon sa inihaing writ of amparo petition ng kampo ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Dapat daw maipaliwanag ng Senado na hindi nila nilabag ang karapatan at seguridad ni Hernandez. Kailangan din daw magbigay ng impormasyon ang Senado kaugnay sa umunoy banta sa buhay ni Hernandez. Nasa Pasay City Jail ngayon si Hernandez kasunod ng mosyon ng Senado na ilipat siya roon mula sa PNP Custodial Center. Nakatangtang dinggin ng Pasay RTC sa Lunes, September 15, ang writ of amparo petition at hinihiling na witness protection order ng kampo ng dating Assistant District Engineer. Mga kapuso, mga local thunderstorm ang nagdala ng maulang panahon at pagbaha po sa ilang bahagi ng bansa. Sa Tampakan, South Cotabato, umapaw ang ilang ilog. Umabot ang tubig hanggang sa kalsada. Ang repair sa isang tulay doon naantala dahil sa pagragasa ng tubig. May ilang puno pang nabuwal. Spillway naman ang umapaw sa La Libertad, Negros Oriental. Sa kabila po niyan, tsinaga at maingat na tumawid pa rin ang mga residente.
Perwisyo rin po sa mga dumaraang sasakyan ang sira at madulas na kalsada sa Bansalan, Davao del Sur. Nananawagan ang mga residente na ayusin na ang kalsada. Ilang bahagi na ng bansa ang inuulan dahil po sa bagong low pressure area. Namataan po yan ng Pag-asa 405 km silangan ng Surigao City. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo pero nagpapaulan pa rin po ang trough o extension nito sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mainit na balita, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hatol kay dating Senador Juan Ponce Enrile at iba pang akusado sa 15 counts ng kasong graft kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Kabilang po sa mga kapwa-akusado ni Enrile ang dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ayon sa Anti-Graft Court, may kailangan pa raw pag-aralan ang isa sa mga judge sa kaso kaya hindi muna hinatulan ang mga akusado. Nireschedule ang pagbababa ng hatol sa October 24. Sinampahan ng 15 counts ng graft si Enrile dahil sa nakuha umano niyang kickback mula sa pagpondo sa bogus na non-government organizations ni Janet Lim Napoles mula 2004 hanggang 2010. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang tricycle driver sa Irosin, Sorsogon. Chris, nahuli ba ang suspect? Connie, inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Ayon sa pulisya, naghihintay na pasahero ang biktima sa paradahan sa barangay Monbon nang pagbabaril siya ng riding in tandem. Agad na namatay ang biktima na tinamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinamaan din ng bala sa kamay ang isa pang tricycle driver na isinugod sa ospital. Inaalam pa ang motibo sa krimen. 13 biktima naman ng human trafficking ang nailigtas ng mga otoridad sa Rizal, Palawan. Naabutan ng mga tauhan ng DMW, PAOK at PNP ang mga biktima at sospek madaling araw nitong Miyerkules. Isasakay na raw sana sa bangka ang mga biktima na galing sa iba't ibang probinsya para dalhin sa Thailand at Cambodia. Ang pangako sa kanila, trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dadalhin ang mga biktima sa mga cryptocurrency scam hub. Illegal silang nirecruit online. Arestado ang 4 na sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Wala silang pahayag. Beep, beep, beep! May nakaamba na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang humigit kumulang 50 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman sa gasolina, habang ang kerosene wala namang inaasahang taas presyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang pag-atake ng Israel sa mga lider ng Hamas na nasa Doha, Qatar. Listado sa Quezon City ang iligal na operasyon ng online sugal. 7 ang arestado sa raid. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Quezon City Police District at ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na-corner ang mga suspect na nag-ooperate ng walang kaukulang authority at lisensya. Merong sa isang social media app na merong QC Lotto. So from there, may mga nakalagay dun sa messages nila na nagpapataya sila sa Quezon City. Ito, pinag-usapan natin illegal online gambling. Andito na, tingin natin na hindi lang ho yung online casinos but online lottery is a problem as well. Kasi nakikita natin ang tinatama talaga yung mas mababa sa lipunan ho natin. Ang taya, pa 10-10 piso, pa piso-piso. So talagang kailangan natin sugpuin to.
Ayon sa PCSO, July 14 pa nag-expire ang authority to operate ng dati nilang STL operator. Pero patuloy pa rin daw itong nagpapataya online gamit pa ang kanilang logo at pangalan. Kaya lumapit ang ahensya sa DICT-CICC para maaksyonan. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga kagamitang pantaya, ilang cellphone, pera at iba pang kagamitan na ginagamit sa operasyon. Giit ng PCSO, malaki ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga iligal na operasyon na kagaya nito. Malaki po ang epekto nito sa amin at sa atin, no, sa taong bayan, na kung saan ang primary mandate ng PCSO ay mag-raise ng revenue through lottery, and this revenue ibibigay natin sa charity. So kung may mawawalang mga revenue na papasok dapat sa kaban ng bayan, at ito po ay magiging losses din po sa mga taong nangangailangan po ng tulong na umaasa po sa PCSO. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang mas malawak pang kasong isasampa laban sa mga suspect at sa operasyon nito. Yung forensics doon sa telepono, gagawin pa nila through CICC and PNP Cyber. Meron din po PNP Cyber. And doon natin malalaman kung ano yung network nila. Unang-una, violation ho ng Revised Penal Code. Tapos illegal numbers game ho to. Dahil sinamahan ho ng ICT, violation din ho to ng 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Iginiit naman ang 4 sa 7 naaresto na iniharap sa media na teller lamang sila sa mga outlet at ang alam nila ay nasa proseso na ng pagre-renew ng lisensya ang kanilang operator. Alam po namin na paso na yung lisensya namin, pero ang sabi sa amin, ongoing yung process na nilalakad nila, wala naman magiging problema. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinababalik muna sa Pilipinas ang isang opisyal ng Department of Migrant Workers na iniuugnay sa isang kumpanyang may flood control project. Nag-issue tayo ng recall order para umuwi siya para harapin ang investigasyon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, ang recall order ay kay Labor Attaché Macy Monique Maglangke mula sa Los Angeles, California sa Amerika. Ay kasunod po ng privilege speech nitong Martes ni Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, tumatayong presidente ng MBB Global Properties Corporation si Maglangke base sa General Information Sheet ng kumpanya noong 2024. Kasama rin sa mga nakaupo sa board ng kumpanya ang mga anak ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Macy Maglangke naman, anak ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ayon kay Lacson, ang mga Maglangke ang may-ari ng Global Crete Builders Incorporated na nakakuha ng mahigit 2 bilyong pisong flood control projects sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag sina Maglangke at Bernardo. Dati namang iginiit ni Bonoan na hindi siya sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hiniling ng ilang grupo ng mga abogado at environmental advocates na maglabas ng writ of kalikasan ang Korte Suprema sa gitna ng kontrobersya sa flood control project sa bansa. Ayon sa mga petitioner, dapat utusan ng Korte Suprema ang national government na magsagawa ng malawakang paglilinis sa kapaligiran. Dapat din daw tukuyin ang master plan para sa flood control. Iginiit din ng mga petitioner na kailangang ayusin ng mga kontratista ang mga proyektong substandard ng walang dagdag na gasto sa gobyerno. Kabilang sa respondents sa petisyon ang Office of the President, Kongreso, DBM, DPWH, DENR, DILG, MMDA, pati na mga kontraktor. Sinisikap pang kunin ang pahayag nila kaugnay sa writ of kalikasan petition. Kaugnay nga po sa pagkakadawit naman ng ilang kongresista sa maanumalya umanong flood control projects at sinasabing pagbabago ng liderato sa Kamara. Kausapin po natin ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez na si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, sir.
Hi, magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Oho, ano bang posisyon po ni House Speaker Martin Romualdez ngayon pong nasasangkot sa anomalya dito sa flood control projects, ang ilan pong mga kasamahan niyo dyan sa Congress, pati na rin syempre nababanggit din po si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Tama ka dyan, Connie. No? In fact, sabi nga ng ating speaker, ay nagbuo kaagad siya ng isang joint committee, no, na kung tawagin ay Infracom, na kung saan imbestigahan itong anomalya tungkol sa flood control. But of course, hindi maiwasan na mayroong mabanggit na mga kasamahan sa Kongreso na maaaring may kinalaman. No? Although hanggang sa ngayon, Connie, kung na-obserbahan ninyo, yung mga information na kung saan ay binabanggit ng mga kongresista at mga senador, hanggang sa ngayon ay still hearsay, no? At walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa, kagaya ni Mr. Diskaya, inamin din niya, no, na walang kinalaman o wala siyang transaksyong direkta kay Speaker Martin at saka kay Congressman Zaldico. In other words, aking pananaw, Connie, ay hanggat hindi sila nagpapakita ng ebidensya, it will still remain to be a hearsay. I see. Of course, gaya ng galit ng marami, galit din tayo sa ganyan. At I'm sure nararamdaman ito ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Kaya we'd like to get down to the bottom of this. Okay. Now, dahil meron pong ICI, napakagandang move po niyan para walang kikilingan at walang pagtatakpan. Oo. At ito naman ho, reaksyon lamang kasi sinasabi nga, di ba, dahil hearsay nga lang ito, yung iba ho talagang tahasan nagsabi na kakasuhan nga po ang mga Diskaya sa kanilang mga pahayag na wala naman silang pruweba. Ganon din ho ba ang direksyon ni Speaker Romualdez? Doon sa punto na kakasuhan ni Speaker Romualdez, I don't think kinukonsidera sa ngayon yan. Ano? Although, nire-respeto natin yung pahayag ng ibang miyembro ng Kongreso na kung saan ay kakasuhan nila ng kriminal itong si Mr. Diskaya dahil nga sa pagdadawit ng kanilang mga pangalan hanggat walang pinapakitang ebidensya. But again, no, sabi nga natin na tayo naman ay hindi magto-tolerate. Ang Kongreso ay hindi ito-tolerate itong mga ganito. Lalo na higit na ang mai-involve ay mga membro ng Kongreso. Hindi po natin pagtatakpan yan. Yan po ang pahayag ng ating liderato sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Okay, may mga, of course, allegation din po sa House Speaker na sinasabi po si Representative Barzaga. Sinasabi niya na parang imposible na hindi po alam ng House Speaker na ganoon kalaki yung mga insertions, particular na ho kay Zaldico, kay Representative Zaldico na malapit na kaibigan niya na nakakuha po ng bilyong-bilyong piso sa kanya pong party list. Samantalang 150 million lamang supposedly pag party list daw. Ano ho ang say dyan ng ating po namang House Speaker? Ano ba ang kanya pong stand on allegations such as these? Well, unang-una, nire-respeto ng Office of the Speaker yung kanyang opinion o expression of disgust na sinasabi niya. Ngunit sinasabi niya na meron siyang ebidensya na kung saan may pagkakadawit o pagkaka-involve itong Office of the Speaker sa mga flood control projects sa distrito niya. Ang aming lamang request, kung maaari, ilabas niya itong ebidensyang ito. Oo, kasi napakahirap naman po na marites lang maakusahan ang ating mga opisyal. Wala na po tayong hustisya dito kung gano'n. At tapos sasabihin it is an expression of my personal opinion. Though we respect that, binibigyan natin ng pagkakataon na sumangguni o pumunta ang ating Congressman Barzaga sa opisina ng Speaker at try to resolve and clarify these issues kung meron man siyang mga hindi nagugustuhan. Pero as far as the Office of the Speaker is concerned, yung kanyang partisipasyon lamang sa distrito ni Congressman Barzaga ay nung pumanaw yung kanyang ama at before the elections at kinakailangan merong overseer o caretaker, ang Office of the Speaker ang naging caretaker niyan to ensure
na hindi naman po ma-deprive ng serbisyo mula sa Kongreso ang kanyang constituent sa Cavite. Pangalawa, i-maintain yung mga empleyado ng ating congressman na kung saan ay nagseserbisyo rin sa kanilang distrito. Opo. So all these things, in-assure lamang yan ng Office of the Speaker na tuloy-tuloy. Wala pong kinalaman sa mga projects ang ating speaker dyan sa distritong yan. Okay, ang aligasyon naman po ni Representative Toby Tiangco, medyo matindi rin, na sinasabi niya, dun sa mga small committees nagkakaroon ng pag-i-insert at hindi na nalalaman, kumbaga nagkakaroon po ng magic, kumbaga, dun sa ating mga budgets doon. Ano ho ang gagawin ni Speaker Romualdez? Ito ho ba ay bubuwagin na? Ano ho ba ang kanyang magiging reforms kung sakasakali man para hindi po mapag-isipan? Alam mo yung sinasabing small committee, at meron daw report ito. Para ako sa tagal ko diyan sa Kongreso, wala naman pong small committee sinasabi at wala pong report ito dahil lahat po ng report ng Bicameral Conference Committee ay nasasaad dito sa General Appropriations Act, Ngayon, kung meron siyang kopya ng itong report na sinasabi niya o yung kanyang patunay na merong small committee na nag-uusap sila lang, medyo teka muna, dapat siguro ipakita natin kung ano yung hawak natin na proof na merong ang ganyan. As far as we are concerned, itong Bicameral Conference Committee, ang purpose po nito ay isettle yung mga hindi pare-parehas na probisyon ng Senado at ng lower house. Okay. So, yun lamang po yun. Kung meron mang insertions, technically, Connie, ang insertions ay hindi naman po illegal, ito naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-re-prioritize. Maaring naglagay ng pondo sa isang hindi naman priority ng proyekto, pwedeng ilipat po ito. Kasi hindi naman po allowed na tayo magpataas pa ng ating budget doon sa figure na isinabmit ng executive. So ito po ay just some sort of a realignment of the allocation of funds with respect to the priority programs. Yun po ang dyan, Connie. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you very much, Connie, for the time. Salamat. Yan po naman si former Congressman Robert Ace Barbers na tagapagsalita ni Speaker Martin Romualdez. Nalalapit man daw ang ending ng beauty empire pero hindi naman daw ito the end para sa mga magagandang friendship na nabuo ayon kay Kailin Alcantara. Kwento ni Kailin, fresh from her Sparkle World Tour, tapos na ang taping nila sa drama series. Handa na rin daw siyang mag-sign off as Shari De Jesus na isa sa mga bida ng series. Aminado si Kailin na mamimiss niya ang cast at production. Ang Beauty Empire ay collaboration project ng GMA, View Philippines at Creation Studios. May chika pa si Kailin sa mga dapat abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Beauty Empire. For sure, merong plot twist pa na gagawin si Shari na gugulo na naman sa buhay ni Noreen. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-adjourn indefinitely ang lahat ng kanyang legal proceedings. Sa apela ng kanyang lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court, hindi na raw fit to stand trial ang dating Pangulo. Ang dahilan, may impaired memory na raw si Duterte at hindi na kayang makaalala ng pangyayari, lugar, oras o maging miyembro ng kanyang pamilya. Ni hindi nga raw niya maproseso ang dahilan ng pagkakakulong. Dahil sa mga ito, wala na raw maitulong si Duterte sa sarili niyang defense. Hiling naman ng ICC prosecutor sa pretrial chamber 1, imbis na indefinite, posibleng short adjournment lamang ng legal proceedings ang kailangan ng kabilang kampo. Anumang delay, limitado raw dapat hanggang makapagdesisyon ang chamber kung hindi na nga fit na dumalo sa mga pagdinig si Duterte.
Matatandaang sa September 23 dapat ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo, pero ipinagpaliban muna ito ng ICC kasunod ng apela ng depensa. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Hulikam ang pagdaan sa palayan at pinaniniwala ang pagtakas ng isang lalaki sa San Miguel, Iloilo. Ano ba ang nagawa ng lalaking suspect daw sa isang krimen na yan? Connie, ang lalaki umano ang pumatay sa amain ng kanyang live-in partner. Pinagsasaksak niya raw ang biktimang natutulog noon sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santo Niño. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos na si Albert Mallorca. Ayon sa pulisya, 21 saksak ang tinamo niya. Hinahanap pa ang sospek na nakita sa CCTV na tumakbo sa palayan at tila pagtakas. Hindi pa natatagpuan ang ginamit niyang kutsilyo. Batay sa investigasyon, posibleng nagawa ng sospek ang krimen dahil hindi umano boto ang biktima sa kanya bilang live-in partner ng stepdaughter. Spotted ang ilang kapuso stars sa The Golden Hour Exchange na gathering ng top marketing leaders mula sa iba't ibang brands and companies. Kabilang dyan ang couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos na naging panel ng event. Kwento sa inyong Mare ng Sparkle Couple, importante ang ganitong event para makapag-share ng new ideas at knowledge. Mahalaga ring mas maging responsable at gamitin ang platform sa tamang content. Present din sa event sina Michael Sager, Rain Matienzo, Chef Elite at Martin Javier na nag-share rin ng insights as content creators and influencers. Nasa event din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang Sparkle officers. Ang The Golden Hour Exchange event ay partnership ng Sparkle at MediaSense. Update po tayo sa isinasagawang protesta ng mga estudyante sa UP Diliman. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, magandang hapon. Nag-uumpisa na nga ang university-wide Black Friday protest dito sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. At sa mga oras na ito, Connie, ay sarado na ang isang bahagi ng UP Oval o yung UP Ikot na tinatawag dahil napuno na halos ng mga kabataan ang harapan ng Paumaco dito sa UP kung saan ho nagdadaos nga ng kilos protesta. Ang panawagan ng mga kabataan dito, Connie, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, partikular sa flood control project. Wala daw dapat piliin kamag-anak man ng pinakamataas na leader ng bansa, mga senador man, at kung sino-sino pang opisyal at pati nga sa mga budget na nakuha ay dapat daw ibalik. Yan nga ang panawagan ng mga mag-aaral dito sa UP Diliman para sa kanilang Black Friday protest. Kagabi, Connie, naglabas ng pahayag si UP President Angelo Jimenez na sa gitna ng isiniwalat na korupsyon sa gobyerno, hindi raw dapat maging neutral. Kaya suportado niya ang pagpapakita ng outreach o galit ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. At habang nagdaos ng kilos protesta rito, ay nakabantay ang UP Police dito sa lugar para matiyak ang seguridad. Pero sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang kilos protesta pero mapayapa naman sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik ko na sa iyo, Con. Maraming salamat, JP Soriano. At kaugnay nga po ng pagdaraos ng Black Friday protest sa ilang lugar dito sa Metro Manila, kausapin na natin si Police Major Hazel Asilo, Chief ng Public Information Office at spokesperson na rin ng NCR Police Office. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Makiki-update lamang ho kami sa inyo pong pagmamonitor sa Black Friday protests, no? O yung mga kilos protesta ngayong Biyernes. Yes, ma'am. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor or mga nagbubuo na ng mga grupo dito sa ating monitored areas gaya po ng EDSA Shrine at ng People Power Monument. Bagamat kanina pong umaga dito naman po sa area po ng House of Representatives is meron po tayong mga nagrally pero nasa 25 lamang po na participants at natapos din naman po agad sila bandang alas 10 po ng umaga. So far po, peaceful pa naman po yung mga areas na mga minomonitor po natin. At gaano ho karami ang nakadeploy ngayon na mga pulis?
Sa ngayon po, nakadeploy po natin is nasa 950 po dun sa mga monitored areas at meron tayo pong 1,500 naman po na mga reserve CDM personnel na siyang magiging dagdag puwersa po in case na kailanganin natin ng iba pang puwersa para po dun sa ating mga monitored areas. Hanggang kailan ho ba itong mga sinasabi nila mga pagprotesta? Ang balita ho natin, over the weekend may mga nag-apply din po ng permit. Tama ho ba? Yes po, meron po tayong monitor pa po na pagtitipon bukas sa area po ng Quezon City at ito pong ating deployment naman po ay hanggang sa matapos yung mga monitored po natin na mga pagtitipon at mga rally. At ano ho ang pakiusap ninyo, no? At paalala siguro sa ating mga kabataan lalo na dun ho sa mga lalahok sa protesta? Ginagalang po ng NCRPO ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga salubin. Gayun pa man po, paalala po natin na mahalagang gawin po ito sa mapayapa at legal na paraan para maiwasan po natin ang kaguluhan at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kami po ay nananawagan sa publiko na makipagtulungan po sa mga otoridad at sumunod po sa mga alituntunin. Kayo po ay makatitiyak na ang inyong kapulisan ay laging nakahanda at nakikita upang protektahan ang kapayapaan at seguridad dito po sa Metro Manila. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Maraming salamat po. Yan po naman si NCR Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo. Hindi lamang pagsusugal kundi money laundering ayon kay Senador Ping Lacson ang posibleng ginagawa ng 5 tinaguriang Bulacan Group of Contractors sa kanilang pagkakasino. Ang Anti-Money Laundering Council po ay iimbestigahan na ang mga kasino. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. 4 dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik sa loob ng mahigit 2 taon mula 2023, mahigit 2 bilyong piso ang cash na pinapalitan ng chip sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yon. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar ni Lacson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. Nagkalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabuatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Samantala, nasa 100 pasyenteng may bukol sa katawan ang naoperahan ng libre sa Quezon City. Ang mga kwalipikadong pasyente ay mga may bukol sa labas ng katawan tulad sa ulo at braso. Ang iba na may mga bukol na mas malaki o kaya nasa loob ng katawan ay dinala naman sa ospital. Tinuruan din ang mga pasyente kung paano gagamutin ang kanilang mga sugat para maghilom ito ng maayos. Ayon sa Philippine Medical Association, Philippine College of Surgeons at Quezon City Medical Society, taon-taon silang may libreng surgical mission para matulungan ang mga nangangailangan. Pag sinabing culinary, Pampanga na yan. Pero ang ilang OG at classic dish doon, binigyan na rin ng unique twist. Nakakatakam, di ba? Heto po ang patikim ng biyahe ni Drew. Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Kung manyaman na sisig lang din ang usapan, with calamansi and sili at served on a sizzling plate yan. Pero sa kinikilala na sisig capital of the Philippines na Angeles City, ang beloved pulutan, imbis na umuusok, binilog-bilog, pauso. It's familiar but different. It's different but the same. Isang tatak Kapampangan dish minsan nang nawala. Pero nahukay sa limot nang dahil sa isang cooking competition. Ang sangkap nito, suso at matres ng inahing baboy. Proud ako dahil usually hindi ako makain talaga ng mga innards. Pero dahil wala siyang aftertaste, mas na-appreciate ko siya ngayon. Hindi lang sa pagluluto kumpleto serkados ang mga Kapampangan. Ang mga eksenang yan, dito lang sa Pampanga mararanasan. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang lalaking yan sa barangay La Esperanza sa Tulunan, Cotabato. Maya-maya lang, isang tricycle sa kanyang likuran ang nagpagewang-gewang hanggang mabundol ang lalaki. Tumilapon po siya at tumama pa sa isang signage. Dinala siya sa ospital ng nakabanggang tricycle driver pero binawian din po siya ng buhay kalaunan. Paliwanag ng driver na walan daw siya ng kontrol sa tricycle. Hindi rin daw niya agad napansin na may nabangga pala siya. Hawak ng pulisya ang tricycle driver at kanyang kasama na parehong nangakong aakuhin ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Mabibilis na balita po tayo. Naaresto na ang isa sa mga suspect sa pamamaril sa 3 babae sa Novaliches, Quezon City. Sa follow-up operation, arestado ang lalaking nagsilbi umanong lookout sa krimen noong Miyerkules. Patay ang 2 magkapatid, kabilang ang isang buntis. Sugatan naman ang isa pang babae. Itinanggi ng suspect ang krimen. Mahaharap siya sa reklamong murder. Tinutugis pa ang 3 suspect. Arestado ang 2 pasahero sa NAIA matapos mahulihan na mahigit 200 milyong pisong halaga ng umano'y high-grade marijuana. Nadiskubriya ng Bureau of Customs sa 6 na check-in baggage ng mga suspect na nanggaling sa Bangkok, Thailand. I-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nasabat na iligal na droga. Nasa kustodiya na rin ng PIDEA ang mga suspect. Wala silang pahayag. Itinuturing niyang bilang largest push apprehension sa kasaysayan ng BOC NAIA. Kabilang ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya at papel ng mga communication practitioners sa mga tinalakay sa 32nd National Public Relations Congress. Pinangunahan po ng Public Relations Society of the Philippines ang usapin tungkol dyan. Ilan sa mga hamon sa mga nasa PR at communications industry ay kung paano nila sasabayan at papakinabangan ang teknolohiya tulad ng social media. Gayon din ang pangamba ng ilang PR practitioner na baka mapalitan naman sila sa trabaho ng Artificial Intelligence o AI. Binigyang diin sa PR Congress na kahit advanced na ang teknolohiya, dapat gawa o input ng tao pa rin ang mangibabaw kapag naghahatid ng mensahe sa publiko. Mahalaga rin daw ang tungkulin ng mga nasa larangan ng komunikasyon na magbigay ng tamang impormasyon sa gitna ng problema sa misinformation at disinformation. Ito ang GMA Regional TV News. Patay na ng matagpuan ang batang babae na inanod ng baha sa Iligan City.
Miyerkules nang mahulog daw sa isang kanal sa Barangay Pugaan ang 9 na taong gulang na estudyante. Kwento ng pinsan na isa sa mga kasama niya noon, sinubukan kasing kunin ng biktima ang nalaglag na tsinelas. Nadula siya, nahulog sa kanal at tinangay ng rumaragasang tubig. Kahapon, kinumpirma ng mga taga Iligan City DRRMO na natagpuan na ang bangkay ng bata sa Barangay Tubod. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, ready for Christmas na ang mga ibinebentang parol dito sa Dagupan City. Sa Barangay Karanglaan, Paskong Pasko na ang vibes ng iba't ibang disenyo ng parol at mga pangdekorasyon. Maaga na ring namimili ang ilang customer habang hindi pa tumataas ang presyo. At dahil bare months na nga, nagsusulputan naman ang mga pampaskong kakanin tulad ng bibingka at puto bongbong sa ilang lugar sa Angeles City, Pampanga. Gaya ng espesyal na puto bongbong na nilagyan pa ng leche flan. Manyaman o masarap naman daw sabi ng customers dahil hindi raw tinipid ang ingredients. Wala raw yang harina kundi purong galapong, bigas at itlog. Wagi ng bronze medal si Filipina Wushu star Agatha Wong sa 17th World Wushu Championship sa Brasilia, Brazil. Nakuha ni Wong ang score na 9.7 points sa Tai Chi Chuan event. Nanguna sa competition ang pambato ng Japan habang sumunod naman ang pambato ng Singapore. Good job! Sa iba pang balita, ililipat sa National Museum of Natural History ang taxidermy o yung na-preserve na balat at hulma ng elepanteng si Mali. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, yan ay para mapanatili ang kalagayan nito. Napansin kasing unti-unti itong naagnas habang nakadisplay sa bungad ng Manila Zoo. Isa sa tinitingnang sanhi ng pagkasira nito ay ang paiba-ibang panahon. November 28, 2023 nang pumanaw si Mali na tinawag na the loneliest elephant in the world. Kung mailipat si Mali sa National Museum, makakasama nito ang taxidermy ng Indo-Pacific crocodile na si Lolong, na pinakamalaking buwayang nahuli sa Pilipinas. Pinalalawak naman ngayon ang dating enclosure ni Mali sa Manila Zoo bilang paghahanda sa 2 bagong elepante na idodonate daw ng Malaysia sa Pilipinas. Naghahanap ba kayo ng pelikulang may karakter na bida kontra bida? Aba, sagot na kayo ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Walang bida kung walang kontrabida! Streaming na sa Netflix ang pinagbibidahang movie ni Barbie na Kontrabida Academy. Gumaganap siya dito as Gigi, ang babaeng papasok sa isang one-of-a-kind school para aralin ang pagiging villain. Sa Kontrabida Ball at Grand Vina Conference ng pelikula, very nanlilisik at mapanampal ang look ni Barbie. Co-starring ni Barbie sa pelikula sina Eugene Domingo at Sparkle stars Isabel Ortega at Yasser Marta. Na-cuticam ang pagiging alerto ng isang bantay sa Noveleta, Cavite. Hindi dahil sa suspicious na tunog, kundi sa delicious na kalembang. Excited much ang asong si Molly at over sa pagkaholo, papaano dumaan na pala ang vendor na paborito niyang ice scramble. Worth it ang pagiging aligaga dahil ibinigay naman daw ang favorite na merienda. Hoy, si Molly ang kaisa-isang aso sa 16 na pets ni Jonah Molina. Kung certified suki siya ng ice scramble, dead man naman ang mga kapatid na pusa. Ang video more than 500,000 na ang views. Trending! Happy weekend! Naghahabol din ako ng ice scramble minsan ba? Tsaka ng taho. Pang-happy yun ng weekend natin. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.